Si Marcella ang nanonood kina Tyrone at Eliza. Naghahagis siya ng marmol papunta sa kanila para makagambala sa kanila. Nang lumapag ang marmol sa tabi nila, tumingin si Tyrone sa gilid. Tumayo si Eliza habang nakatayo rin si Tyrone. Naglakad siya patungo sa marmol at dinampot ito. Tumingin siya sa paligid at pilit na hinahanap kung sinong nagtapon nito pero wala siyang makitang tao. Yan ba yung naihagis? Tanong ni Eliza. Oo, ipinakita ni Tyrone ang marmol sa kanya at dinagdag, pero hindi ko mahanap ang taong nagtapon nito. Bakang selosa mong asawa, sabi ni Eliza. Kung ganito niya tayo nakita, talagang magseselos siya. Siguro, sabi ni Tyrone, ihahatid na kita. Okay, sabi ni Eliza, tinakay siya ni Tyrone sa loob. Nang makarating si Tyrone sa mansyon, dumiretso siya sa kwarto ni Marcella. Pero nang buksan niya ang pinto, napansin niyang tulog na ito. Pwede ba siyang nagtapon nito o kaya naman ay guard? Naisip ni Tyrone habang pabalik sa kwarto niya para magpahinga. Samantala, nakasuot si Eliza ng itim na suit at itim na office skirt. Papunta siya ngayon sa kanyang kumpanya. Araw ng Lunes kaya papasok na rin sa eskwelahan ng mga bata. Lumabas si Eliza sa bungalow at sa kanila kang pinto. Maglalakad na sana siya para pumunta sa kanyang sasakyan nang makita niya si Marcella na papalapit sa kanya. Mukhang mabilis ang paggaling ng pisngi mo. Sabi ni Marcella, nakasuot din ng puting polo at itim na office skirt si Marcella. Siyang nangangasiwa sa design and decoration department sa mega company ni Tyrone at inaasahang magbabalik trabaho bago mag 7:30 AM. Masyado pang maaga para magsimulang mag-ingay, Marcella, sabi ni Eliza habang tinitignan ng wristwatch niya. Si Eliza ay makikipagkita sa dalawang makapangyarihang pamilya sa North Hill ngayong 8:30 AM sa kanyang opisina. Hindi niya kayang sayangin ang kanyang mahalagang oras. Marcella smirked. Sana pala tinanggal ko kaagad ang iyong mga mata para bulag ka na at wala nang magawa. Labis na kinamuhian ni Marcella si Eliza. Kahit anong pilit niyang paghiwalayin sina Eliza at Tyrone, mukhang kapalaran ang lagi nagtatagpo sa kanila. Ilang araw nang nakalilipas ay tinuring ni Tyrone si Eliza na parang alipin at pinayagan siyang gawin ang gusto nito sa kanya. Pero kahapon lang naglalaro na sila at nahulog pa si Eliza sa katawan nito. Hindi ko pinigilan si Tyrone na hayaan ka manirahan dito dahil ayaw ko ipakita sa kanya kung gaano mo ko kinasusuklaman. Akala mo ba talaga matutulugan mong mga bata na mabawi ang kanilang alaala? Tila hindi mo alam kung gaano kabisang inanjak para mawalang kanilang alaala. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang dahil hindi na mababawi ng mga bata at ni Tyrone Aliman ang kanilang alaala, Marcella said. Okay, sabi ni Eliza at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. Lalong nagalit si Marcella. Ininsulto na niyang lahat si Eliza pero parang hindi ito naapektuhan. Sinusubukan niya ba talaga ako? Tumakbo si Marcella sa kanya at tumayo para harangan ang kanyang daraanan. Tinulak siya ni Eliza palayo sa kanya at natumba ito. Pero nagsisigaw si Marcella habang hawak ang kanyang tiyan. Oh God! Aray! Ang tiyan ko! Ang tiyan ko! Ang sakit! Sinabihan ni Tyrone si Marcella na hintayin siya sa loob ng kotse ilang minuto nang nakalilipas. Pero paglabas niya, nakita niya si Marcella nakaupo sa sahig. Umiiyak at hawak ang tiyan nito. Tumakbo si Tyrone palapit sa kanya at nagtanong. Ano ang nangyari, Marcella? Sandaling nakalimutan ni Tyrone na nakatayo sa tabi niya si Eliza. Biglang nawala ng malay si Marcella. Ano? Bulalas ni Tyrone at tumayo. Inutusan niya mga gwardya na nakatayo sa malayo. Mabilis siyang ihatid sa ospital. Inilapit ng guard ang isa sasakyan ni Tyrone at agad na ipinasok si Marcella sa loob. Napalingon naman si Tyrone kay Eliza na tila hindi nagaano nagulat sa ginawa ni Marcella. Ano bang nangyari sa kanya? Malumanay ang boses ni Tyrone. Wala akong idea pero alam kong nagpapanggap lang siya. Kailangan ko nang umalis. Pumasok si Eliza sa kotse at nag-drive palayo. Pagdating ni Eliza, agad siyang sumakay ng elevator patungo sa kanyang malaking opisina. Hey Eliza, kamusta ka na? Maliwanag ng ngiti ang bati ni Jane. Mabuti, pero isang baliw ang muntik na sumira sa araw ko. Sabi ni Eliza. Sino? Ipinaliwanag ni Eliza ang ginawa ni Marcella sa kanya at natawa si Jane. Excited na akong lumabas. Ang baho ng demonyitang yan. Nang papasok na siya sa kanyang opisina, nagsalita si Jane. The two families who will meet us today begged to fix the time and I agreed. Mas maganda talaga yung ganyan kasi makakapagpahinga ka bago ang next schedule mo. Jane said. Anong oras ang meeting ngayon, tanong ni Eliza. Bago pa man makasagot si Jane, may kumatok sa pinto. Tumayo si Jane at sinabing, nandito na sila. Pwede ka nang pumasok. Kailangan mo munang kunin ang kape mo kung hindi mawawalan ng saysay ang effort ko.
Got it. Pumasok si Alyssa sa loob ng kanyang opisina habang pinindot ni Jane ang isang remote na magbubukas ng pinto. Pumasok ang dalawang binata at dalawang dalaga. Lumapit ang dalawang binata at babae sa mesa at umupo sa paligid nito. Pagkatapos ay umupo si Jane sa unang upuan sa tabi ng mesa. Ang center chair kung saan lagi nakaupo ang CEO ay naiwang walang laman habang ito'y nakalaan para kay Alyssa. Salamat sa karangalan. Ikaw ba ang CEO? Tanong ng unang lalaki. Hindi. Ang CEO ay darating dito maya-maya lamang, sabi ni Jane. Okay, wala na kaming masyadong oras. Pakisabi na pakibilisan, sabi ng unang lalaki. Nandito na ako. Pumasok si Alyssa, may tabing na nakatakip sa muka. Nakasuot sila ni Jane na parang Muslim cleric, kaya hindi makita ng mga dumalaw ang kanilang muka. Umupo si Alyssa sa upuan ng CEO at sinabing, Welcome, punta na tayo sa business. Gusto naming i-impeach ang ating kasalukuyang Pangulo at kailangan namin ng tulong nyo, sabi ng unang lalaki. Gusto ko munang makilalang pangalan ng lahat bago tayo magpatuloy sa pagpupulong, hiling ni Alyssa. Ako si Felix Marshall, ang batang Panginoon ng pamilya Marshall. Ako si Nelson Franklin, ang batang master ng pamilya Franklin. Ako si Jada Clinton, ang senior lady ng Marshall family. Janet Amos, ang pangalan ko, ang senior lady ng Franklin family. Nice meeting you all. Ako si Alyssa at ang personal assistant ko ay Jane. Napakabilis ng paglaki ng kumpanya nyo sa paglipas ng mga buwan. At meron din kayong suporta ng publiko. Naniniwala kami sa tulong nyo, ma-impeach namin ang Pangulo. Felix said, bakit mo naman gustong ma-impeach ang Pangulo? Magandang ginagawa niya, wika ni Alyssa. Isang mahusay na trabaho? Aso siya ni Tyrone Aliman. Ayaw natin ng Pangulo na matatakot sa kahit na sino. Ang sino mang makapangyarihan ay dapat yumuko sa paggalang sa Pangulo, hindi sa kabilang dako. So ang dahilan mo para impeach ang Pangulo ay para masirang kapangyarihan ni Tyrone Aliman? Tanong ni Alyssa. Oo, tumugon naman si Felix habang ang iba naman ay natahimik lang. Nasaktan ba ni Tyrone ang mga pamilya nyo? Hindi namin masasabi sa'yo yan, pero kailangan mo kaming tulungan. Sabi ni Felix, hindi kita matutulungan, ang sabi ni Alyssa. Why is it that we already have someone with the ability to put us as a president? Ani Felix. Nagplano kayo ng kodita, ito ay pagtataksil sa gobyerno. Sana alam niyong lahat? Tanong ni Alyssa, hindi tayo pipi, alam natin yan pero kailangan para sa ating bansa. Maraming makapangyarihang pamilya nang nasa suporta namin. Once you join us, you will benefit a lot after we take over the position of president. Felix said, these families definitely have something up their sleeves. Bakit nga ba maraming kaaway si Tyrone at karamihan sa mga kaaway na ito'y mula sa pinakamakapangyarihang pamilya sa North Hill? Nagkamali kayo ng kumpanyang napuntahan. Hindi namin kayo matutulungan. Kung ganun ay labis kang magdurusa kung sa huli kami ang papalit sa posisyong iyon. Galit na sabi ni Felix. I doubt kung ikaw ang magiging dahilan ay hahanap ako ng paraan para maipalam ang masamang plano mo sa Pangulo. Alyssa said. Hinampas ni Felix ang kamay niya sa mesa. Anong ebidensyang pinagmamalasakit mo sa Pangulo? Tumayo siya ng galit at sumigaw. Sige, tawagan mo siya. Gawin mo na. Akala mo ba natatakot ako? Samantala kalmado lang sina Nelson, Jad at Janet at pinagmamasdan ng mainit na usapan na nagaganap sa pagitan ni Felix at Alyssa. Akala mo talaga matatakot ako sa'yo? Natatawang sabi ni Alyssa kay Jane, look up the number to any of the president's colleagues. Agad na pumasok si Jane para mag-research at sinabi kay Alyssa, isang top politician na kasosyo natin noon na nagbigay lang sa akin ng mail sa secretary to the president. Pwede kong ipadalang message sa secretary whenever she sees it. Siya magko-communicate sa presidente. Gawin mo na, ang sabi ni Alyssa. Talaga? Sige na at gawin mo na at bantayan mo susunod na mangyayari. Sabi ni Felix. May CCTV camera dito at may mga guards nagbabantay sa amin. Pag nagkamali ka, habang buhay ka na lang sa kulungan, ang sabi ni Alyssa. Nang i-type na ni Jane ang mensahe, bumukas ang mga fling ng pinto at pumasok si Tyrone at 3 pang lalaki. Napakalaki ng galit ni Tyrone sa muka. Lumapit siya kay Alyssa, tinawakan ng leg nito. Hayop ka? Hinila niya ito pataas. Nabigla si Alyssa, gayon din si Jane. Mr. Tyrone, anong ginagawa mo? Nalilito si Jane. Tinanggal ni Tyrone ang tabing sa mukha nito na nakalantad ang tunay niyang mukha. Remove hers too. Utos ni Tyrone sabay turo kay Jane. Sa isang jiffy, agad na nahayag ang mukha ni Jane. Nang makita ni na Felix, Nelson, Jada at Janet si Tyrone Aliman, nahawakan ng takot ang kanilang puso na mabilis silang tumayo
at nagsimula rin magtaka kung anong nangyayari. Pero nagulat sila nang makita nila ang mukha ni Eliza. Hindi ba naging mistress si Eliza ni Tyrone noon? Naiintindihan na nila ngayon kung bakit ayaw silang suportahan ni Eliza sa pag-impeach sa Pangulo. Ito ay dahil pinipilit niyang protektahan si Tyrone Aliman. Tyrone, hinampas ni Eliza ang kamay ni Tyrone. Dahil nahihirapan na siyang huminga, napahigpit ang kamay ni Tyrone sa leeg niya. Miss Eliza, tinulak mo si Miss Marcel at natumba siya. Ang CCTV camera sa bahay sapat ng ebidensya. Dahil doon na walang baby sa loob niya, si Benji ang nagsalita. Napataas si Eliza ng kilay. Paano ang simpleng pagtulak ang magiging dahilan para mawalang anak niya? Pinatay mo anak ko, Eliza. Pinatay mong anak ko. Galit na sinampal siya ni Tyrone sa pader at sinabing, sa tuwing nilalapit kong sarili ko sa'yo, doon mo'y pinapakita ang tunay mong pagkakakilanlan. Ikaw ay isang mamamatay tao. Hinigpitan niya ang kamay sa leeg ni Eliza at namulang mga mata nito at napuno ng luha. Nang makita ni Jane na pwedeng mamatay si Eliza anytime soon, tumakbo siya kay Tyrone at sinampal to ng malakas sa pisngi. Binitawan ni Tyrone si Eliza at tinignan si Jane. Patayin mo ko, wala akong pakialam. Pwede ba matuto kang kontrolin ng galit mo? Galit na sabi ni Jane. Kahit nang pagtulak ang dahilan kung bakit nagkaroon ng miscarriage si Marcella, hindi sinasadya ni Eliza na gawin ito. Hindi pumunta si Eliza sa kwarto niya para saktan siya. Lumapit siya kay Eliza nang papasok na ito sa loob ng kotse niya. Pinilit ni Marcella na i-provoke at pigilan si Eliza at kinailangan ni Eliza itulak siya palayo dahil may kailangang habuling meeting si Eliza. So sabihin mo sa akin kung anong kasalanan niya? Akala mo ba ikaw ang may-ari ng mundo? In fact, now I just wish that the enemy plots happen to you. Eliza is not the bitch, ikaw. Nasabi ko nung gusto ko, ngayon patayin mo na ako. Yan lang naman ang alam mong gawin. Lumakad si Jane kay Tyrone at tumayo sa harapan niya. Gustong itulak ng dalawang bodyguard si Jane palayo pero pinigilan sila ni Tyrone. Hinawakan ni Tyrone ang pisngi niya at sinampal. Hindi pa ako sinampal ng ama ko noon. Subalit ikaw, isang ordinaryong babaeng humampas sa akin? Isang ordinaryong babae? Galit na sigaw ni Jane. Sino nagsabi sa inyo na ordinaryong mga babae? Deluded ang mindset mo, Mr. Tyrone. Ang aking pamilya ay nagsilbi sa iyong pamilya bilang maid sa loob ng maraming taon. At mula sa kasaysayan ng iyong ama't mga ninuno hindi pinahihintulutan ang kapangyarihan na makarating sa kanilang ulo. Sabi ni Jane, hahayaan kitang mamatay ng masakit at mabagal na kamatayan, sabi ni Tyrone. Sige, sabi ni Jane. Galit lang na nanood si Eliza, bumaling si Tyrone sa mga gwardya at nang uutusan na niya sila nagsalita si Benji. Sir, tumingin sa kanya si Tyrone na may tanong ng tingin. Baliw na babae siya, hindi niya alam ang sinasabi niya. Please, patawarin natin siya. Ito ang unang pagkakataon na magsasalita si Benji sa ngalan ng isang tao. Galit na sumilip lang si Jane sa kanya at muling tumingin kay Tyrone. Binalikan ni Tyrone si Eliza na mukhang isang taong nakatakas lang sa kamatayan. Pagkatapos lumabas siya kasama ang mga tauhan niya. Nakaramdam ng sobrang sakit si Eliza kaya galit niya sinabi sa mga lalaki at babae sa kwarto. Tutulungan ko kayong i-impeach ang Pangulo kung yun lang ang paraan para masirang kapangyarihan ni Tyrone. Masayang nagpalitan ng tingin sina Felix at Nelson. Same with Jada and Janet. Tila dahil kay Tyrone, umayon ang lahat sa kanila. Sinenyasan ni Eliza na umupo ang lahat na nagdala kami ng non-disclosure agreement. Please sign it. Tinulak ni Felix ang dokumento sa harap niya kay Eliza. Binasa to ni Eliza at pinirmahan. Ipapa-update ka namin. Tumayo si Felix habang ang tatlong kasama niya sa paglabas. Pagkapasok ni Felix, Nelson, Jada at Janet sa loob ng kanilang sasakyan, agad na tumawag si Felix kay Prince Nylon at sumagot ito. Prince, napapirma na namin siya, matagumpay na sabi ni Felix. Mabuti, ngayon kumuha ka rin ng suporta ni Lord Douglas. Tapos pwede pa ako magpadala ng mas maraming sundalong magpapabagsak sa presidente. Prince Nylon said. Got it, sabi ni Felix at binaba ang tawag. Ang nasa plano ni Prince Nylon na maluklok bilang Pangulo yung kakambal niya. Kinalkula ni Prince Nylon na kung makakakuha siya ng suporta ng 60 hanggang 70% ng mga pinakamakapangyarihang pamilya sa North Hill. Pagkatapos ay kakailanganin niya mas kaunting pagsisikap para gawin ang kanyang kapatid na lalaki na mamahala sa North Hill. Once na pumalit ang kapatid niya, katumbas na nitong pag-angkin niya sa bansa. Pagkatapos ay pwede niya nang ituloy ang kanyang plano na gawing pagkain ng hayop ang bangkay ni Tyrone. Pagkatapos ay gawing kanya si Eliza. Huminto si Eliza sa bahay ni Tyrone dalang kanyang sasakyan. Ginagamit pa niya ang kotseng binili ni Tyrone para sa kanya. Binalak niya itong ibalik sa kanya matapos siyang saktan at ipahiya sa mga bisita niya. Ilang minuto matapos makapasok ni Eliza sa loob ng kwarto niya.
Narinig niyang malakas na katok ng kanyang pinto. Lumapit siya sa pinto sa pag-asang kung sino man ang nasa pintuan na hindi si Tyrone. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang 6 niyang anak. Nag-evaporate ang lungkot niya sabay. Nag-squat siya at inunat ang kanyang mga braso para yakapin silang lahat. Pagkatapos ay tinanggap niya ito at isinara ang pinto. Umupo ang mga bata sa sofa sa sala. Masaya ako na dumaan kayong lahat. May gusto ba kayong kainin? Tanong ni Eliza. Kumain na kami ng tanghalian at ilang oras lang ay nagdi-dinner kami ni Dad at Mommy. Tugon ni Zoren. Nakaramdam ng kirot sa puso si Eliza matapos marinig ang pagtukoy nila kay Marcella bilang Mommy. Umupo si Eliza at ngumiti. Natutuwa ako na dumaan kayong lahat para dalawin ako. Umalis na si Athena sa kinupuan at lumapit kay Eliza. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang bendahe sa pisngi niya at sinabing, I'm so sorry. Narinig ko na ginawa to ni Mommy namin sa iyo. Okay lang, maikling sagot ni Eliza. Sorry, hindi mo kami kamumuhian dahil sa ginawa sa iyo ng Mommy namin, hindi ba? Tanong ni Athena. Hindi, mahal ko kayong lahat, regardless sa lahat ng ginawa ni Marcella. Sabi ni Eliza. Hindi niya kailanman pwedeng tukuyin si Marcella bilang kanilang ina. Hayaan mo kong umupo sa kandungan mo, request ni Athena at masayang binuhat siya ni Eliza. At nilagay sa kanyang kandungan. Eliza, magtatagal ka ba dito? Tanong ni Aurora. Siguro, pero sigurado akong 4 na buwan ako nandito para mabawi niyong lahat ang inyong memorya. Eliza said. Masyadong maliit ng 4 na buwan, nakasimangot si Athena. Nilaro ni Eliza ang pisngi niya at sinabing, huwag kang mag-alala kung mababawi niyong lahat ang inyong alaala at maalala kung sino ako. Magkakasama na tayo habang buhay. Hindi na kami makapaghintay na mabawi namin ang aming alaala. Sabi ni Zachary, huwag kayong mag-alala, lahat kayo ay pwedeng umasa. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para mabawi niyong lahat ang inyong alaala, she said. I'll be narrating some things to you about your past. If at any point, kahit sino sa inyo nararamdaman ng pamilyar kayo sa anumang sasabihin ko, sabihin niyo sa akin, okay? Tanong ni Eliza. Sige, sagot ng marami sa mga bata. Sinimulan ni Eliza na isalaysay ang kanilang nakaraan sa kanila mula noong sila'y nasa South Hill. Nakinig ng gustong mga bata habang sinasalaysay niya sa kanilang nakaraan at makalipas ang ilang sandali, pagod na siya. Tumigil siya sandali at nagtanong, may nakaka-relate ba sa inyo sa sinasabi ko? Hindi ako pamilyar sa alinman sa kanila, sabi ni Zoren. Same here, sabi to ng ibang bata. Nagsalaysay pa si Eliza ng mga pangyayaring nangyari noong nasa South Hill sila, pero blanco lang ang tingin sa kanya ng mga bata. Napabuntong hininga si Eliza. Well, may 4 na buwan pa tayo para gawin ito. Oo at mukhang frustrated ka na. Tanong ni Aurora. Napabuntong hininga si Eliza. Ibinaba ni Eliza si Athena at nagtanong, bakit hindi tayo maglaro ng ilang laro na magkasama? Anong klaseng laro? Kung hindi football, hindi ako pwede, ani Zachary. Ang paboritong laro ng mga lalaki ay bola. Ngumiti si Eliza sa dinala ang center table sa gilid ng telebisyong nagpapalaya sa sala. Umupo siya sa sahig at sinabi niya ng mga batang umupo ng bilog. Pagkatapos nilang umupo, nilaro nila nung nasa South Hill sila. Akala ng mga lalaki magiging boring ang laro pero nakakagulat na nagka-interes sila dito at lahat sila ay natuwa. Nagpatuloy sila sa paglalaro ng laro at hindi nila namalayang gabi na pala. Hanggang sa may kumatok sa pinto ay kinailangan ni Eliza na tumayo para tingnan ko anong oras sa kanyang telepono. 8 p.m. na, sabi ni Eliza. Sana hindi magalit ang dad mo na marami kayong oras na kasama ko. Sabi ni Eliza habang sunod-sunod na katayong mga bata. Hindi nagagalit sa amin si dad. Kahit na pinagsasabihan niya kami na may mali kaming ginagawa, gagawin niya to ng mahinahon, ani Amethyst. Mabuti, lumapit si Eliza sa pinto at binuksan ito. Nang makita niya si Tyrone nakasimangot siya, lumingon si Eliza sa mga bata. Nandito ng daddy niyo para sunduin kayo. Naglakad ng mga bata papunta kay Tyrone. Mabilis na nagsalita si Aurora. Daddy, alam ko sinabi mo sa amin na bumalik kami ng 7 p.m. pero sobrang engrossed kami sa larong nilalaro namin. Simula nang mawalang aming alaala, hindi na kami gaanong nagsaya. Huwag ka na lang magalit. Hindi ako galit. Hinaplos ni Tyrone ang buhok ni Aurora. Sige na, handa ng dinner natin. Daddy! Tawag ni Zoren. Hindi mo naman kami pipigilan na pumunta rito bukas, hindi ba? Hindi. Tumugon si Tyrone at naging masayang mga bata. Agad na lumapit si Eliza sa kinaroroonan ng kanyang mesa at kinuha ang susi ng kotse, saka lumapit kay Tyrone na ngayon ay pumasok na sa sala. Ito ang susi ng sasakyan, binabalik ko na sayo. Regalo ko yan, kahit pinatay mong anak ko. Hindi ako magiging ganun kamin
na mangolekta ng mga regalo ko sa iyo. Hindi ako ganoong klaseng tao, sabi ni Tyrone. Itinapon ni Eliza ang susi ng kotse sa kanya at sinabing, kunin mo ang susi ng kotse mo, ako nang bahala sa sarili ko. Ibinabalik mo ba sa akin ang susi dahil sa pakaramdam mo ay may kasalanan ka? Tanong ni Tyrone at nag-smirk si Eliza. Kasalanan? Umiling si Eliza at nakitang katawa-tawa ang sinabi niya. Lumabas ka na sa bahay ko. Yumuko si Tyrone at kinuha ang susi ng kotse. Ibibigay ko ng kotse sa asawa ko kung ganon. Mabuti, sabi ni Eliza. Paano mo ko babayaran sa pagpatay mo sa anak ko dahil hindi mo inaasahang patatawarin kita? Tanong ni Tyrone. Hindi ko pinatay ang anak mo. Tigilan mo ng pagbibintang sa akin. Your wife should take full responsibility for her miscarriage, ani Eliza. Dalawang mahabang hakbang ang ginawa ni Tyrone papunta sa kanya at sinabing, ikaw ay isang magandang mamamatay tao. The child inside Marcella would have grown bigger than her and by the time she delivers the child will be a beautiful jewel. The child will be my glory pero pinatay mo siya. Nalungkot si Eliza. Galit siya kung paano siya inakusahan ng lalaki bilang isang mamamatay tao. Kung gusto mo akong arestuhin, gawin mo agad, sabi ni Eliza. Arrest? Natatawang sabi ni Tyrone. Mukha ba akong gumagamit ng mga pulis? Ako si Tyrone Aliman, ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Ako mismong lumulutas na sarili kong laban. Magpakasaya ka ngayon pero sinisigurado kong mawawala sa iyo ang lahat. Babagsak ka rin, sabi ni Eliza. Tyrone smirked. Wish me bad all you want. Hindi ako natatakot. Now back to my main purpose of coming here. Kailangan mong bayaran ng pakawalan ang anak ko. At ang tanging paraan lang para makabayad ka ay ang mabuntis ka at bigyan ako ng anak na lalaki. Baka mapatawad kita kung ganon. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Bakit hindi mo sabihin yan sa asawa mo? Wag mo kong gawing misis mo, sabi ni Eliza. Kung hindi ka pumayag na mabuntis para sa akin, sasaktan kita, sabi ni Tyrone. Lumapit sa kanya si Eliza at hinamon siya. Gawin mo. Kahapon lang sinasabi mo na ayaw mo na ako masaktan pero ngayon, nagbabanta ka na sasaktan mo ko. Ikinulong ni Tyrone ang mga braso sa bewang nito at hinila ito papunta sa kanya hanggang sa bumagsak ang dibdib nito sa matigas na dibdib nito. Ang isang taong tulad ni Tyrone Aliman, hindi man lang pwedeng hamunin. Ang kasamaan mong magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Maaalala mo ito balang araw kapag naging alipin ka na, sabi ni Eliza. Isang alipin? Natatawang sabi ni Tyrone. Kahit alipin, ako pa rin ang pinakamakapangyarihang tao. Eliza, kailangan mo mabuntis para sa akin. So binabalak mo kong pagsamantalahan? Tanong ni Eliza at nakakunot ang noo ni Tyrone sa gulat. Hindi niya naisip na pagsamantalahan si Eliza. In fact, ayaw niyang marinig ang mga ganong salita dahilan ng karanasan niya nung bata pa. Sila ni Michael at ng kanyang ama. Dahil sa pag-alaala sa sakit na idinulot sa kanya ni Michael at ng kanyang ama noong bata pa siya, ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Napansin ni Eliza na tila nawala ito sa pag-iisip. Sinamantala niya yun at pinalaya ang sarili mula sa pagkakahawak nito. Nagtataka si Eliza sinabi nito na biglang nagpaligaw sa kanya sa pag-iisip. Pinilit ni Tyrone pakalmahin ang sarili. Huwag ka magkakamaling ulitin ang sinabi mo. Hindi kita kailanman pagsasamantalahan. Kung ako ay ganon, hindi ko kailangan pang hilingin sa'yo na mabuntis ka para sa akin. Kaya sana tigilan mo ng pag-uusapan tungkol sa ganyan. Hindi ako mabubuntis para sa'yo kahit sa panaginip mo. Kaya tigilan mo ng paghingi ng hindi kailanman mangyayari, sabi ni Eliza. Nadama niyang pagkadismaya na ganoon ang hiling ng lalaki. Ito lang ang paraan para mabayaran mo ko sa pagpatay mo sa anak ko. Kung hindi ay sisirain kita. Banta ni Tyrone na mahigpit na nakapikit sa kamao. Nawasak na ako. Ano pang magagawa mo? Tanong ni Eliza. Since ayaw mo kong bayaran sa pagpatay mo sa anak ko at sa pananakit mo sa asawa ko, huwag mo kong sisihin sa kawalan ko ng awa, sabi ni Tyrone at tumawag kay Benji. Dalhin mo sa akin ng mayor. Nakuha mo na? Tugon ni Benji. Nagtataka si Eliza kung paano nalaman ni Tyrone na ang mayor ang kanyang ama. Hindi na niya sinabi sa kanyang tungkol sa kanyang pamilya mula nang mawala ang kanyang alaala. Nang pag-isipang mabuti ito, nangatwiran si Eliza na tsak na sinabi sa kanya ni Marcella tungkol dito. Bakit mo naman dadalhin dito ang mayor? Tanong ni Eliza. Para mapanood mo siyang magdusa. Let me see kung kaya mo magdusa ang sarili mong ama. Sabi ni Tyrone at natawa si Eliza. Wala kang idea na pinutol ko ng mga ugnayan sa aking pamilya. Maraming taon na nakakalipas. May asawa ng ama ko sa isang witch at ang tatay ko'y nagbalik loob sa kaaway ko. Huwag mong isipin na may mararamdaman akong bagay kahit pugutan mo siya ng ulo, Eliza said.
If you don't feel something watching me torture him, hindi mo na kailangang magpaliwanag, said Broderick. Pwede ka nang umalis at pahirapan mo siya hanggat gusto mo. Lumabas ka na, sabi ni Eliza. I will, after your father begs for that in front of you, said Tyrone. Mukha siyang isang taong may paninindigan sa bawat salitang kanyang binibitawan.